Ayan guys, punta muna kami sa park. Nagyaya itong isa. Gusto niya daw mag-park. So, habang nasa park kami, pwede tayong magkwentuhan. Ayan, pakita ko sa inyo yung neighborhood namin. Ayan. So, ayan. Yan lang naman. Ayan siya. Shh, tara na! Magbabike ka? Okay, magbabike siya. Ayun o, may asa. Namiss niya kami. Lagi kami niya kinakahulan guys eh. Okay. Ayun lang guys. So, yan. Malapit lang naman yung park dito sa amin. Very friendly. Okay. Konting kwentuhan lang guys. Oo nga. Ba't ba nag-decide kami na mag-Canada? And bakit? Why na student pati yung aming pinili? Well, kasi nga, like I told you na sa last video ko na OFW kami from Macau. So, unfortunately, okay naman kami dun. Guys, ang laki ng Christmas tree. Ano? Ito. Halata nyo ba? Ang laking Christmas tree. Back to you. Yun nga, okay naman kami dun. Kahit pa paano, okay naman yung sahod. Hindi man siya ganun kalaki, okay na rin to parang to survive kahit pa paano, nakakaipon naman. Ang problem lang is yung aming daughter, yung anak ko, hindi namin siya makuha. Kumbaga, lumalaki siya dun sa Pilipinas na magkahiwalay kami. Eh, syempre, hindi rin maganda, diba? Syempre, hindi mo maalagaan. So, I know naman, yun yung mga sacrifices ng mga katulad nating or katulad naming OFW. Ganun. That's why, nag-decide kami na one day, tinanong ko si Robin, ano kaya, actually, sa totoo lang, dati pa kami may plan, ako na lang, sabihin ka na. Dati pa ako may plan na na mag-Canada. Kaso lang, syempre, pero hindi ganun ka hindi ganun ka seryoso. Baga, gusto ko lang, pero hindi ako gumagawa ng way or hindi ako nagre-research kung ano ba yung gagawin ko. So, gusto ko lang, pero wala naman nga akong ginagawang paraan. Kaya simula nung nag-pandemic na realize namin na kasi before every year kahit pa paano nakakauwi kami. Ayan siya, diba? Masaya na siya dyan. Every year nakakauwi kami ng Pilipinas. So hindi kami ganun ka homesick para sa anak namin. Until mag-pandemic. Nung nag-pandemic, parang nag-lockdown yung Macau and then 4 years kaming hindi nakauwi. Kaya, ang nangyari, 4 years, na-miss namin yung anak namin. So, sabi ko, and then dun pa yung ang daming nangyari kasi nga, andyan na nawala yung parents ko due to pandemic. Then yun siguro yung nag-force sa akin na i-pursue yung Canada kasi yun nga yung reason na pwede kami magsama-sama rito as a family. And so, ginawa ko nung March, nag-start ako actually kasi nga lockdown sa Macau eh. Kailan ba
kasagsagan kasi ng pandemic or nag-lockdown sa Macau by July 2022. So siguro mga March pa lang nagre-research na ako na kasi nga medyo hindi na maganda kasi gusto ko na rin umuwi. Kasi nga gusto ko na makita yung anak ko or makasama, ganyan. March pa lang nagre-research na ako kung ano yung magandang pathway. Kasama ko yung anak ko, yung asawa ko. Syempre, alam ko rin naman na hindi madali na mag-isa dito dahil sa reason na ang layo nito, and talagang nababasa at napapanood ko yung mga vlogs na dumadaan talaga sila ng yung parang homesick, ganyan. Talagang karon sila anxiety and everything. So siguro kung ako man, baka hindi ko rin kakayanin yun kung mag-isa lang ako. So at that time na nag-cross sa akin yung pagiging student path. However, nag-cross sa akin yung student pathway. However, parang mahal. Tsaka parang baka may ibang way pa, ganyan. Ang ginawa ko, nag-research pa ako ng iba. Pero sa tingin ko, syempre, nood ng mga research, nood ng mga YouTubes. Ang nakikita ko talaga na pinakamabilis is yung student path. That's why nasa line up ko na siya, or kino-consider ko na yung student path. However, nagtitingin-tingin pa rin ako kung ano pa yung iba na pwede kong gawin. So, yung mga kasama ko rin sa coffee shop, nag-a-apply din sila for Canada, and yung sa kanila may agency sila, which is maganda din yon, yung PNP or yung Provincial Nominee Program. Kaso lang, ang problema ko doon, hindi ko agad maisasama agad yung aking mag-ama. So actually, kinonsider ko na rin yun talaga kasi nga medyo lower ng konti yung magiging gastos. Hindi naman kami mayaman, hindi rin naman ganun kalakihan yung ipon namin. Pero yun nga, maganda sana yun kasi diretso PR na yun. Marami akong kinonsider bakit hindi ko kinuha yun. Una, sabi ko, kasi ang magiging trabaho nun is fast food. Sinabi ko naman din kasi naman sa sarili ko, syempre, gusto ko na rin naman mag-upgrade. Ayoko na naman na forever na lang tayo sa fast food, diba? So, tsaka, natanda na tayo, parang baka hindi ko na rin kayanin yung ganong ka fast pace na trabaho. Kung pasukin ko man yun, siguro for the meantime ganyan, pero ayoko yung iniisip ko matatali ako for 2 years or 4 years, ganyan. Parang hindi na, ayoko na yata. Pero siguro kung kasama ko yung family ko na makakaalis sabay, baka na-consider ko yon. Syempre magsasacrifice na lang ako. So gano'n na nga, until na, so kinonsider ko nga yan, until na nag-apply din ako dun sa agency na in-applyan ng mga kasama ko, and then na rin ako ng IELTS, nag-inquire na ako ng IELTS, nag-review na ako, during review ko rin, kasalukuyan yan, nagpabook na ako ng IELTS. Kaso nga, parang ilang beses na cancel yung yung schedule ko for IELTS, yung exam ko na mismo. Laging naiiba-iba yung date, patagal hanggang napunta na siya sa January, ganyan. Kasi hindi ko na maalala kung kailan ako nag-review for IELTS. Ginawa ko yung Niners, yung online ng Niners yun, yung review. Kasi nag-research ako kung anong magandang review center na mura lang. Kasi yung sa mga kasamaan ko, hindi ko, parang namamahalan ako dun sa review center nila. Kaya naganap ako sa internet ng medyo mura-mura. So yung Niners nga nakita ko, medyo mura naman siya. Kaya yun na yung tinik ko. So ako doon, nagbayad ako. Online lang yun guys, yung reviewer ko ng
ng reviewer ko ng IELTS. And then, nung nagpasa na ako ng mga mga requirements kay agency, diyan na, dami niya nga pina-fill upan na mga forms ko. Nakakaloka kasi 10 years, dapat within 10 years na experience mo. Although, madali lang naman kasi isa lang naman yung experience ko within 10 years, yung sa coffee shop lang. Kaso lang marami pang iba basta nakakaloka, kailangan yata yung isang araw mo i-dedicate mo lang to fill up the form. So ginawa ko pa rin yun until pinasa ko. I don't know kung yung malibay na emailan ko na pinagpasahan ko ng mga forms o kasi hindi nila ako sinasagot. May 1 month na. So hindi nagre-reply. Syempre, yung mga kasama ko, lumalakad na yung papel nila, na-interview na sila ng employer and everything. Tapos, yung akin, sa agency pa lang, di pa nagre-reply. Yung ginawa ko, kinancel ko na lang. Total naman, palit-palit yung date ng aking IELTS. Kinancel ko na lang yung aking, yung aking exam. Na-refund ko naman. Bago pala yan guys, bago ako magpa-schedule ng IELTS. Nag-request na rin ako ng kasi kasama sa requirements yung WES. Kasama ba? Hindi ko maalala kung bakit ako kumuha ng WES. Kasi dito naman sa student pathway, hindi man siya required. So siguro nga, yung WES dun, kailangan din yun dun sa PNP pathway. Then ngayon, sabi ko, wag na nga lang, ayoko na. Itutuloy ko na lang yung aking pagiging student. Ang problema ko naman sa student, guys, financially not enough yung aking fund. Talagang, kasi sabi ko naman, kung babalik ako sa school, gusto ko yung aking aaralin is yung gusto ko na. Ang linya ko talaga guys, nagbe-bake ako ng cake, gusto ko magluto, yan yung mga gusto ko. Para naman pag inaral ko, maano naman ako, kumbaga is gagalingan ko rin, hindi yung pipilitin ko lang yung sarili ko na pumasok, ganun. Kasi ang ko niyan, gusto kong kunin is culinary. Guys naman, kahit sa Pilipinas, ang mahal-mahal ng culinary, diba? Pero sabi ko, hindi, bahala na. Kung kasama ko naman yung asawa ko, si Robin nga, siguro naman, masusurvive namin yung tuition fee. Kailangan ko lang ma-provide yung, gusto ko pa lang guys, 1 year tuition fee yung ma-provide ko kaso nga, hindi pa rin kinaya. Kaya 1 sem lang. So ngayon, yan. Ngayon pa lang, pinoproblema ko na yung pambayad ko ng 2nd sem. Pero, God will provide. Hindi, wag natin masyadong problemahin yun. Ayoko naman maging KJ para i-spoil yung excitement ko sa pagpasok, diba? So yun na nga, to cut the story short, nag-student na ako. Ni-research ko yung mga requirements, tsaka yung mga procedures. Nag-member ako sa mga Facebook page or Facebook groups na makakatulong sa akin para magawa yung application. And besides guys, naisip ko rin, ayokong mag-agency. Kasi sabi ko, parang sinabi ko sa sarili ko, kaya ko to, magagawa ko to ako. Hindi yun, ni-research ko ano yung mga documents na kailangan, kung ano magpapalakas ng aking home ties, kung paano ko pupunan yung aking proof of funds, ganyan. Ito, nandito na ako. So, ibig sabihin, nagawan ko naman siya ng paraan. Kaya kung i-share ko sa inyo for the future videos kung paano ko ginawa ng paraan, kung ano yung mga ginawa ko na para na mapakita sa visa officer yung capability namin na family of 3 makapunta dito sa Canada. Kung tatanungin niyo ako guys, kung nagsisisi ba ako or right now siguro hindi ko pa yan masasagot. But
right now, ang masasabi ko lang, I am happy kasi hindi ako nakakaramdam ng homesickness kasi hindi ako naboboring kahit na wala pa kami masyadong activities. Hindi naman boring kasi magkakasama naman kaming family. Ayun, pinursu ko yung aking student pathway. Inaral ko siya maigi. Wala, guys nga pala, hindi ko pala pinagsasabi pala kahit sa mga kasamahan ko na mag-student pathway na ako kasi alam niyo yon, ayoko ma-stress. Ayoko yung tatanungin ako, ano na, kamusta na yung mo, yung application mo, ganyan. Wala kaming pinagsasabihan talaga. Kung meron man, ilan lang talaga, mabibilang lang talaga sa isang kamay. Kung ilan lang yun na nakakaalam na nagpa-process kami ng application sa papunta dito. And kasi para maiwasan na rin yung pag na-refuse ka, although ayun naman natin mangyari yung kaso lang napakasakit. Ang mga nababasa ko na talagang napakasakit pag na-refuse ka kahit isang beses, ganyan. Yun ang ayoko rin na maranasan yung mare-refuse ako ng kahit isang beses. Kung ma-refuse, wala tayong magagawa, keep strong. Pero yun nga, kaya talagang hindi ko pinagsabi na yung application ko regarding dito sa student pathway. Ayun guys, number one reason lang talaga is para sama-sama kami. Kasi ang hirap ga kung layo-layo kami, di ba? Ay, kung yung isa na doon sa Manila, nasa Pilipinas, tapos kami magkasama, kawawa naman yung bata. Hindi natin na papalaki base sa gusto nating pagpapalaki. Hindi eventually lalayo na rin yung loob niyan pag matagal kayong talagang nagkahiwalay. So I'm very thankful din kay Lord talaga na binigay niya sa aming wisdom. Ganyan. Nakakaiyak lang pag if you're looking back dun sa panahon na stress ka for the application. From the POF, ganyan. Basta maraming, siguro kung kayo maraming makaka-relate na dadaan talaga kayo sa stress, sa maraming stress when applying for your visa, ganyan. Sobrang thankful ko lang kasi may nagbigyan kami na andito kami, ganyan. Kahit naman hindi naman sobra-sobra yung pera namin, enough lang. Nakakatuwa rin. Kaya nga, sabi ko nga rin, talagang kung ano yung nilapit mo kay Lord, sama mo talaga na maraming dasal din. Kasi, hindi lahat ng tao matutulungan ka. Ganun. Diba ang drama ko? Yan, tignan nyo na lang muna yung aking view habang ako'y papakalma. Yan. Dito yan, maliit na park lang na malapit sa aming bahay. Para sa mga kids, may mga yan. Tapos siso. Yan lang. Diba? Di ba masyado maganda? Po tayo dito habang kumakwento tayo. Yun. Alright. So yun nga guys. So
Sana yung para sa lahat ng nag-apply or may balak na pumunta dito, ang suggestion ko lang na mag-research kayo mabuti, i-assess nyo mabuti yung funds nyo, tapos isipin nyo mabuti yung stress na kakaharapin nyo, real talk lang, at kung yung mga gagawin yung mga decisions, kung iiwan nyo ba yung inyong kids, or yung ready ba kayo dun sa sacrifices na kailangan yung ibigay when coming here. And ano pa ba, suggestion ko rin, at least ayun nga, may baon, kasi mahirap din talagang wala, especially kung single kayong pupunta dito. You have to be prepared, kasi dadagdag pa yun sa mga iisipin nyo, ganyan. At importante din para sa mga families na pupunta dito, or yung balak na magpunta dito, importante din na pareho kayo, both of you decided to come here. Hindi yung isa lang na pinilit lang yung asawa niya, or pinilit lang yung mga anak niya na pumunta dito. Make sure na both of you na nag-decide kayo na magpunta dito sa Canada. Kasi mahirap, baka mamaya pagdating nyo dito magsisihan kayo pag may mga challenges na, 'di ba? Imbes na reunify kayo, mga dito pa kayo wag naman. Pero yun nga, i-assess nyo muna, try to figure out, try to consider every possibilities na pwede mangyari sa inyo dito. At kung ready kayo sa mga challenges here in Canada. So, yun lang guys. Sorry at medyo madrama ang ating video ngayon. But, I'm so happy. I'm so happy naman na we're here na. Ayun lang. Until my next video. Bye!